Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Roger. Taong 1962. Probinsya ng Antique. Aling Ising, magandang umaga. Wika na mga ngasong si Leon. Ay nako Leon, tigil-tigilan mo ko ha. Kung mangungutang ka na naman ng alak, parang awa mo na. Hayaan mo muna kung magkaroon ng swerteng buena mano. Ikaw na lang ang nakakaubos ng alak ko kakautang mo Kailan mo babalak na magbayad? Abay hindi ako nagtayo ng tindahan para lang sa kawang gawa ha. Tugon ni Aling Ising. Edad 76. Nag-iisang tindera sa baryo. Halos lahat ng mga residente doon pumupunta para bumili ng tingi-tinging pangkonsumo. Ang sakit mo naman pong magsalita, Aling Ising. Magbabayad naman talaga ako Wala pa nga lang yung pera ko. Tsaka hindi naman ako mangungutang ng alak Baka lang may kape kayo dyan. Baka pwedeng makahingi. Hindi pa ako nag-aalmusal Dagdag ni Leon. Bagamat makulit at lasinggero, mabait na tao naman ang lalaki. Kahit na palagi itong sinisermonan ni Aling Ising, ngunit may malasakit pa din naman sa kanya ang tindera. Nako, makikialmusal ka lang pala. Alam mo Leon, hindi sa pangingialam pero sana itigil mo na yung paglalasing mo. Simula nang dumating ka dito 3 taon na ang nakalilipas. Hindi pa yata kita nakitang hindi lasing. Bakit hindi mo na lang abalahin ang sarili mo sa mga kapani-pakinabang na bagay? Sumama kang mangisda sa mga kabaryo natin. O kaya naman, mag-ani ka ng palay. Marami diyang may-ari ng lupa na naghahanap ng mga trabahador. Kung iaasa mo ang buhay mo sa pangaso, paano kapag naubos na ang hayop sa gubat? Di siguradong magugutom ka na. Wika ni Aling Ising. 3 taon ng lasinggero si Leon. Umaasa ito sa mga huling mabamangis na hayop sa gubat para sa pang-araw-araw na panggastos. Sa isang linggo 2 beses siyang pumapasok ng kakahuyan para maghanap ng mga maibibentang hayop at karne. O Roger, kanina ka pa nakatayo dyan Mukhang tuwang-tuwa ka na sinisermonan ako ni Aling Ising Ang mabuti pa bilhin mo na yung mga dapat mong bilhin at umuwi ka na sa inyo. Huwag kang masyadong nakikinig sa mga sermon ni Aling Ising Maagang masisira yung tenga mo. Wika ni Leon sa binatang si Roger. Edad 23 anyos. Natutuwa ang binata na pinapanood kung paano sinisermonan ng matanda si Leon. Sinasamantala din niya ang pagkakataon na asarin ang kaibigang lasinggero. Ikaw naman kasi Kuya Leon, bakit hindi ka nalang magtubig? Pwede ka namang sumalok dyan sa may bukal libre pa. Hayaan mo, minsan ipag-iigib pa kita ng maiinom mo. Magsawa ka pa. Aling Ising, pagbilan nga po ako ng asukal. Kinulang ako ng matamis para sa tsampuradong niluluto namin sa bahay. Tugon ng binata. Makinig ka sa mga payo namin sa iyo Leon. Kita mo tong si Roger binata na pero hindi ko nakikitang naglalasing. Abay ewan ko ba, pagsabihan mo nga yang si Leon. Turuan mo kung paano maging mabuting tao. Dagdag ni Aling Ising. Matapos na maabutan ng kape si Leon,
Pumasok na muna saglit sa tahanan si Aling Ising. Tila tumaas ang alta presyon sa paninermon. Habang si Leo naman, blanko lamang ang mukha na tila malalim ang iniisip. Kuya Leon, ang mabuti pa samahan mo na lang ako sa bahay. Doon ka na lang mag-almusal. Medyo naparami yung ginagawa kong tsampurado Sayang kung hindi mauubos. Paanyaya ni Roger sa kaibigan. Magkasabay naman silang nagpunta sa tahanan ng binata. Si Roger ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Parehong sa gobyerno nagtatrabaho ang mga magulang. Madalas sila lang magkakapatid ang naroon sa tahanan. May kakaibang libangan si Roger. Maghanap at mangolekta ng mga mutya at anting-anting na kaloob ng kalikasan. Sa kasalukuyan, meron na itong tanga na tagabulag. Pinaniniwala ang may kakayahang itago ang presensya ng may tangan. Habang ang isa naman ay agsama, isang uri ng baging na napakabisang pangtaboy at pangontra sa mga masasamang elemento at nilalang. Natutunan niya ang paghahanap nito mula pa sa lolo. Nas makabilang buhay na. Aba, ang pangunang tsampurado Dito pa lang sa labas ng bahay Naamoy ko na. Roger, huwag mong kalimutang ipagbalot ako niya na. Wika ni Leon. Maya-maya pa napadaan si Mang Gaston. May katandaan na ito. Lagpas 50 na pero hindi makikitaan ng kahinaan sa katawan. Tuwid pa akong maglakad at napakakisig pa ng tindig. Si Mang Gaston ay kilalang antingero sa bayan. Hindi lamang ito kilala sa baryo, kundi maging sa mga kalapit na pamayanan. Kumalat ang balitang nakapatay ito ng aswang. Kahit mag-isa lamang. Hindi malilimutan ng mga residente ang partikular na araw na yon. Kung paano dinala ni Mang Gaston sa sentro ng pamayanan ang ulo ng 2 aswang. Doon nagsimula ang mga tao na igalang ang matanda. Ang aga mo yatang natapos sa paglalasing, Leon Mabuti naman. Hindi ka naging pulutan ni Aling Iseng. Ikaw ang paboritong biktima na matandang yun Biro ni Mang Gaston. Nako, nauli ka na, Mang Gaston. Kanina pa ako sinabon at binanlawan ng matanda. Mabuti na nga lang, dumating itong si Roger Kundi baka duguan na ang tenga ko ngayon sa sermon. Ewan ko ba? Parang may kakaibang mutsayang si Aling Ising Hindi napapagod sa paninermon at pagtatalak sa umaga. Tugon ni Leon. Magandang umaga po, Mang Gaston. Nariyan na po pala kayo. Ang mabuti pa sabayan nyo na kami sa pag-aalmusal. May tsampurado at tuyo po kami. Dagdag ni Roger. Likas na mabait at matulungin ang binata. Para sa kanya, parte na ng pamilya ang sinumang pumunta ng tahanan para makipagkwentuhan at magmerienda man lamang. Matagal ng residente ng baryong ito ang biyasang antingero na si Mang Gaston. Simula pa na magkaisip, doon na nakatira ang kamag-anakan niya. Ito marahil ang dahilan kung bakit bihira ang mga aswang na nanggagambala sa lugar. Roger Iho, maiba nga pala ako. Kung maaari, huwag ka munang pupunta sa gubat sa susunod na 5 araw. Kahapon, habang naglalakad ako, nakakita ako ng mga marka ng aswang. Mukhang naghahanap na sila na makakain. Mahirap nang matsyempohan ka. Maisabay ka pa sa hapunan nila. Itigil mo na muna ang paghahanap mo ng mga mutya.
Pero wag kang mag-alala. Sasabihan naman kita kapag maayos na ulit at ligtas na ang kagubatan para sa'yo. Maliwanag ba? Paalala ni Mang Gaston. Kasama sa responsibilidad na matanda na panatilihing nababantayan ng kilos sa loob ng kakahuyan. At kung sakaling may abnormalidad na napansin, kagad niya itong pinagbibigay alam sa kapitan para malamang kagad ng mga residente na mapanganib sa loob na masukal na gubat. Ano po ba sa palagay nyo? Napadaan lang ba sila? O mga hayop dito ang punteriya nila? Kapag nagkataon po, malaking problema kung mauubos sa mga hayop sa gubat. Wika ni Roger. Sa pagkakaintindi ng binata sa matanda, kung maraming bakas ng aswang sa kakahuyan, maaring ilang araw na itong naroon at madami nang nakuha sa gubat. May mga naihanda na akong patibong sa gubat. Pero kailangan nyo pa din ng iba yung pag-iingat kung sakaling mapadpad sila dito sa atin. Ikaw naman, Leon, itigil mo na muna ang pangangaso mo. Huwag ka na muna makipag-agawan sa mga aswang. Baka madali ka pa nila. Ang mabuti pa sa dagat ka muna mangisda. Siguradong madami kang huli doon. Dagdag na matanda. Bagamat pabiro ang tono, seryoso si Mang Gaston pagdating naman sa pagbabawal sa mga residenteng pumunta ng gubat. Tumango lamang si Leon sa mga babala ni Mang Gaston. Subalit sa isip niya, uunahin pa niya ang takot kaysa sa kalam ng sikmura at tawag ng alak. Roger, bilang may kaalaman sa tangan, aasahan ko na kung sakaling kailanganin ko ang tulong mo, matutulungan mo ko sa paglaban sa mga aswang. Malakas ang kutob ko na hindi basta mga aswang na ito. Mukhang isang grupo sila kung gumalaw. Kaya napaka-organisado. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakaharap ng mga ganitong aswang. Wika ni Mang Gaston. Nakikita ni Roger ang pangamba sa mukha ng matanda. Alam niyang hindi ito nagbibiro sa mga sinasabi. At kung magkagayon, nasa peligro ang baryo sa banta ng aswang. Makakaasa po kayo sa tulong ko. Sa abot ng makakaya, gagamitin ko ang lahat ng mga natutunan ko kay Lolo. Tugon ni Roger. Matapos ang pag-uusap ng dalawang antingero, naiwang mag-isa ang binata. Pinagmamasdan niya ang dalawang tanga na nasa kanya. Alam niya na mahihinang uri lamang ito kung antas ng kakayahan ang pagbabasehan. Isa pa, bagito pa lamang ito sa larangan ng mutya at anting-anting. Kaya wala pa siyang kakayahan na palabasin ang buong potensyal ng mga gamit. Kung nandito lang sana si Lolo, siguro hindi na gaanong mahihirapan si Mang Gaston sa pagtugis ng mga salot na aswang na yon. Wika ni Roger sa sarili. Matapos yon, pumasok na sa tahanan ang binata. Nagpapahinga ito at nireserba ang lakas kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pero hindi mapalagay ang diwa ng binata. Kaya gamit ang tagabulag naglakad ito sa baryo. Dati pa man, nakaugalian na niya ito kapag hirap siyang makatulog. Gamit ang tangan, malaya itong nakakagala sa baryo tuwing gabi nang walang sumisita o nangingialam sa kanya. Habang naglalakad, sinisipat ng binata ang mga kapunuan sa pagbabaka sakaling makakita ng nilalang. Hanggang sa naagaw ang atensyon niya nang makita ang kaibigang si Leon.
Naroon ito at walang pangamba na naglalakad sa tahimik at madilim na daan. Dahil sa labis na pagkabagot, wala pa itong balak na umuwi. At dahil mag-isa lang naman siya sa tinutuluyan, hawak nito ang lahat ng oras para gawin kung ano man ang naisin. Kasalukuyan namang nagliligpit na noon si Aling Ising. Pasara na ng tindahan. O Leon, bakit nasa labas ka pa? Anong oras na Nalimutan mo na ba ang sinabi ni Kapitan? O wala ka lang talagang pakialam? Umuwi ka na. Mamaya ikaw pa ang mabiktima ng gumagalang aswang. Nako, kawawa sa'yo ang mga yon. Wala ka na yatang lamang loob. Natunaw na kakainom mo ng alak. Buliyaw ni Aling Ising. Ngumiti na lamang si Leon at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan itong magpahangin at sumaglit sa kakahuyan. Sinubukan namang sumunod ni Roger sa kaibigan. Naihibang ka na ba talaga, Kuya Leon? Anong gagawin mo dyan sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi? Mukhang hinahanap mo na si kamatayan Wika ni Roger sa sarili, habang patuloy pa rin sa pagsunod kay Leon. Nais ng binatang pigilan ang kaibigan. Pero may bahagi sa isipan niya na nagsasabing, hayaan lamang ito at magpatuloy sa pagsunod. Hanggang sa makarating sa pasukan ng kakahuyan. Doon huminto si Leon at lumanghap ng sariwang hangin. Ay, wala nang sasarap pa sa ganitong simoy. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap mga aswa. Wika ni Leon. Tahimik na pinagmasdan ni Roger ang kaibigan. Na tila labis ang kasiyahang nararamdaman. Hindi naman maunawaan ni Roger kung ano ang dahilan nito. Ilang minutong walang kibo si Roger. Sa oras na gumawa siya ng kahit anong ingay, malalaman ng kaibigang naroon siya. Bigla namang napalingon ang dalawa. Nang may aninong lumundag mula sa punong nasa likod ni Roger, papasok sa masukal na gubat. Nang muling lingunin ng binata ang kaibigan, wala na yun sa kinatatayuan. Saan na yun nagpunta? Segundo lang na inalis ko sa kanya yung paningin ko Hindi kaya natangay na siya nung nilalang kanina? Wika ni Roger sa sarili. Balak pa sana niyang pasukin ang kakahuyan dahil sa pag-aalala kay Leon. Pero bigla namang dumating si Mang Gaston. Bata, ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi ito lugar pasyalan. Nasa lubong ko si Leon. Alam kong nag-aalala ka lang sa kaibigan mo. Pero hayaan mo na siya. Matanda na rin yon. Baka ikapahamak mo pa ang sobrang pag-aalala mo sa ibang tao. Wika ni Mang Gaston. May kakayahan po pala kayong makita ko kahit meron akong sa bulag, Mang Gaston? Tanong ni Roger na may pagkamangha sa matanda. Nagagawa ko lamang ito dahil mas mataas ang antas ng sabulag ko kumpara sa gamit mo. Kaya wala na yung bisa sa akin. Bueno bata, umuwi ka na. Malalim na ang gabi at huwag tayong padalos-dalos sa mga pagkilos natin. Tugon ni Mang Gaston. Sumunod naman ito sa payo sa kanya na matanda. Umuwi na siya ng tahanan. Bagamat kinumpirma na ni Mang Gaston na naglakad na pauwi si Leon. Napapaisip pa din ito kung ano yung nilalang na nakita sa kakahuyan. Sa labis na pag-iisip ng binata, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang sumunod na araw, nagising siya sa ingay ng mga tao sa labas ng bakuran.
At dahil kakagising lang na mga sandaling yun, hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano po bang kaguluhan to? Bakit ang aga-aga eh? Ang ingay po ng mga kabaryo natin. May sabong ba? Tanong ni Roger sa ama. Wala namang sabong anak. May natagpo ang bangkay ng hinihinalang aswang diyan sa labas ng bakuran natin. Mukhang lahi ng mga gabunan ng pinagmulan ayon kay Mang Gaston. Ang ipinagtataka lamang niya kung bakit narito at kung sino may gawa sa pagpatay sa aswang. Napakaraming tama sa iba't ibang parte ng katawan. Hinala ni Mang Gaston baka kauri niya rin ang nakaengkwentro. Maaari nagkairingan sa teritoryo. Tugon ng ama. Sinubukang silipin ni Roger ang labi ng aswang. Nasaksihan niya mismo ang pinsalang natamo nito. Malamang, kapwa aswang ang nakasagupa. Hindi tao ay may gawa niyan eh. Masyadong brutal yung pagpaslang. Ang mabuti pa ho, pagtulungan nyo na yung alisin sa tapat ng bakura namin. Mungkahi ni Roger. Bukod sa dami ng umuusyoso, nangangamoy na din ang baho ng nilalang. Ang mabuti pa nga mga kasama. Sunugin na natin ang katawan ng aswang bago pa man ito maging mapanganib sa atin. Sa oras na magumpisang mabulok. Tugon ni Mang Gaston. Sa pangunguna ng matanda, dinala sa bakanting lote ang katawan. Doon sinunog hanggang sa mabo. Roger anak, iwasan mo na muna masyadong paglabas ha. Lalo na kagabi. Mabuti na lang. Nakauwi ka na bago makasagupa yung mga aswang. Kung nahuli ka pa ng dating, baka pati ikaw. Pinaglalamayan na ngayon. Wika ng ama. Huwag po kayong mag-alala tay. Nag-iingat naman po ako eh. At isa pa, umaalalay lang naman po ako sa mga gawain ni Mang Gaston. Tugon ng binata. Papasok na sila ng tahanan para mag-almusal. Biglang may tumawag sa kanila mula sa bakuran. Nang tignan nila ito, isa yung matandang lalaki na tila nawawala at nanghihingi ng makakain at maiinom. Magandang araw po tatang. Naliligaw ho ba kayo? Ito ho ang makakain at inumin. Pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko po kayo maiimbitahan sa loob ng bahay. Madami pa kasing kalat. Wika ng ama. Tumango naman ang matanda at sinabing, Maraming salamat ho sa maiinom at pagkain. Gusto ko lang sanang makibaleta tungkol sa mga narinig kong kwentuhan ng natagpuang patay na aswang dito sa inyo. Nakita nyo ba kung sino magiting na bayaning nakapatay sa aswang? Tanong na matanda. Ngunit seryoso ang itsura nito. Kagad namang tumugon ng ama na wala silang nakita o naramdaman man lamang nakaguluhan sa lugar. Dagdag pa ng ama, wala naman silang nakita na kaduda-dudang tao maghapon. Muling nagsalita ang matanda at nagpaalam, kasabay ng pagpapasalamat sa pagkain at inumin. Paano? Kailangan ko na magpaalam ha. Malayo pa ang lalakarin ko. Muling wika ng matanda. Hindi na muli pa itong lumingon sa kanila. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. Habang si Roger naman, sinundan lamang ng tingin ng matandang estranghero. Habang pinagmamasdan ng binata na papalayo ang matanda, tila namalikmata si Roger at inakalang lumingon ito sa kanya. Ay,
Kawawa namang matanda. Mukhang ilang araw nang walang kain. Nasa na kaya yung pamilya niya? Wika ng ama habang naglalakad pabalik sa hapag. Tay, ano po bang sabi ng matanda sa inyo? Ano bang sadya niya dito sa baryo natin? Tanong ni Roger. Hindi naman niya masyadong narinig ang usapan ng dalawa. Nanghingi lang naman na makakain. Nagtanong din tungkol sa natagpuang aswang dito sa atin. Gustong malaman kung nakita daw ba natin kung paano pinatay. Tsaka kung sino may gawa nun. Tugon ng ama. Dahil sa narinig, nagtaka naman si Roger kung bakit ganun kainteresado ang matanda sa nangyaring pagpaslang sa aswang. Maari kayang may kaugnayan yung matandang yun sa aswang? O hindi kaya siya mismo yung pumatay? Isa pa ngayon ko lang nakita yung matandang yun dito Siguro mas mainam ko malalaman ito ni Mang Gaston. Baka sakaling makatulong sa kanya. Wika ni Roger sa sarili. Nang matapos mag-almusal, kaagad na itong nagpaalam sa mga magulang at sinubukang hanapin si Mang Gaston. Madalas niya itong makita sa kubo bago pumasok ng kakahuyan. Abandonado na ito, na tila ginawa na lamang na pahingahan ng mga pumupunta sa kakahuyan. Ngunit ng araw na yon, wala si Mang Gaston sa kubo at tahimik ang paligid. Napaisip si Roger kung nasa loob ba ng gubat ang antingero. Ngunit imbes na si Mang Gaston ang makita, naroon at naglalakad ang kaibigang si Leon. May dalang baboy ramos sa balikat at iilang ibon sa kamay. Ang aga mo yatang maglakad dito, Roger. Baka sipunin ka niya na. Pagbati ni Leon. Ang akala ko ba, naintindihan mo yung bili ni Mang Gaston sa'yo? Di ba sinabi niyang bawal na munang pumasok dito? Paano kung ikaw yung matsyempuhan ng aswang? Anong gagawin mo? Papanain mo? Tanong ni Roger. Ano ka ba? Sumaglit lang naman ako sa gubat. Alangan naman tising ko ang gutom ko. At isa pa sinisingil na ako ni Aling Ising sa utang ko. Mabuti na lang at nakakatsamba din ako ng baboy ramo. Siguradong malaki ang kikitain ko dito. Ito. Sa'yo na lang tong 2 pato. Mainam yang sabawan at adobo. Bigyan mo ako sakaling maluto mo na. Sige na. Dadalhin ko pa to sa merkado. Tugon ni Leon. Nilapag niya ang 2 nakataling pato sa harap ng binata. Naglakad na muli papasok ng baryo. Napakamot na lamang ng ulo si Roger. Tila walang pakialam si Leon sa mga aswang at sa peligrong dala nito. Sinubukan pa ng binatang pumasok sa kakahuyan. Balak niya sanang silipin lamang ang bukana. Nagbabaka sakaling naroon lamang si Mang Gaston. Oo nga pala, nawala sa isip ko Kasama niya nga pala yung taong bayan na nagsunog sa aswang. Mukhang nandun pa sila sa bakanting lote. Ang mabuti pa, dalhin ko na muna itong mga pato sa bahay nang mailuto na nila tatay. Wika ni Roger sa sarili. Nang maihatid ang mga pato, kaagad na itong pumunta sa bakanting lote. Malayo pa lamang, nakita na niya ang usok mula sa mga nakatambak na sanga at mga dahon ng niyog. Alam niyang nasa loob no ng aswang. Ngunit nang lumingon siya sa kaliwa, nakita niyang naroon yung matanda na nanghingi ng pagkain sa kanila kanina. Tahimik lang itong nakamasid sa mga tao at sa nagliliyab na katawan ng aswang.
Nakita ni Roger na nakasarado ang mga kamao nito ng mahigpit at tila nagkikiskisa ng mga ngipin. Ngunit nang tawagin siya ni Mang Gaston, sa isang iglap lamang biglang nawala yung matanda. Nang tignan niya muli ang kinaroroonan. O bata, ano nangyari sa'yo? Mukhang nakakita ka ng aswang ah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Gaston. Ayos lang ho ako. Siya nga po pala. Nandito po ako para sabihin sa inyo. May matandang dumaan sa bahay kanina eh. Nagtatanong tungkol sa napas ng naaswang at kung nakita ba namin kung sinong pumatay. Hindi ko po alam kung nagkataon lang pero kanina nakatayo lang dyan yung matanda sa puno ng niyog. Nung nalingat ako saglit, bigla namang nawala. Tugon ni Roger. Ganon ba? Nakapagtataka lang. Wala pa namang ibang nakakaalam tungkol sa namatay na aswang. Maliban sa mga taong nandito. Mukhang napasok na tayo ng mga salot ha. Roger, maging alisto ka. Hindi ko naramdaman ang presensya ng sinasabi mong matanda. Kung totoong mula ito sa pangkat ng aswang, mukhang mahihirapan tayo. Ibig sabihin lang, mas mataas ang antas ng kakayahan niya kumpara sa akin. Wika ni Mang Gaston habang nakakunot ang noo. Nauna nang umuwi si Roger habang si Mang Gaston naman napagpa siyang pumunta sa kakahuyan para subukan kung may makikita siyang bagay o halaman na makakatulong sa kanila sa pagtukoy ng kinaroroonan ng mga aswang sa gubat. Nang makauwi sa tahanan ang binata. Tay, nandito na po ako. Galing ako sa bakanting lote. Kakatapos lang nilang sunugin yung bangkay ng aswang eh. Kamusta po yung ulam natin? Ipagtabi niyo po ako ng kahit isang mangkok ha. Nang hingi si Kuya Leon pag luto na. Isasaglit ko lang sa bahay niya. Wika ni Roger. Nang matapos na sa pagluluto, kagad namang nagbalot ang binata at pumunta sa tahanan ng kaibigan. Nakita niya ito habang binabalatan ang nahuling baboy ramo at nag-uumpisa ng tadtarin. Kuya Leon, akala ko ba sa merkado mo yan diretso? Eto na pala yung hinihingi mong adobong pato. Mabuti pa kainin mo na bago lumamig. Sinamahan ko na ng kanin. Alam ko namang hindi ka nagsasaing eh. Wika ni Roger. Nako, maraming salamat dito ah. Ang bait mo talaga. Walang gustong kumuha ng baboy eh. Baka daw mahawa lang sila sa aswang gubat. Kaya naisipan ko na lang ibilad. Tsaka gawing tapa. Para makatipid ako sa pang-araw-araw na pagkain. Di kung ayaw nila sa baboy ko, di ako na lang ang kakain. Sana, inihaw ko na din yung mga patong dala ko. Alak na lang sana ang kulang. Tugon ni Leon. Hindi naman masisi ng binata ang mga tao sa lugar. Takot ang mga ito sa aswang. Labis din ang pag-iingat na hindi mahawaan. At isa pa, sa laki naman ng baboy ramo na bitbit ni Leon, talagang mapagkakamalang aswang yon na nagpapanggap lamang na baboy. Basta kuya, huwag ka nang babalik muna sa gubat. Para na din po sa kaligtasan mo yun. Mauna na po ako ha. May pinapabili pa si tatay sa akin eh. Muling wika ng binata. Kagad namang umalis si Roger. Ngunit habang binabagtas ang daan papunta sa palengke, muli niyang nakita yung matanda. Pero sa pagkakataong ito, sa kanya talaga nakatingin ang matanda habang nakaupo sa gilid ng daanan. Hindi naman ito kumibo o nagsalita. Nakatitig lamang ito kay Roger
hanggang sa malampasan ng binata. Hanggang sa biglang nagsalita ang matanda. Napakaganda ng buwan. Masarap maglakad sa bayan at maghanap ng makakainan. Wika ng matanda. Naisip ni Roger na maaring gutom lamang ito. Naghahanap ng makakain. Ngunit nang ilabot siya sa mga narinig, tila iba ang pumasok sa isipan. Mga larawan ng patayan at biktima ng aswang. Ito ang nakikita niya sa isipan nang marinig ang mga katagang binitawan ng matanda. Ganun pa man, itinuon na lamang ni Roger ang atensyon sa paglalakad at pag-alala ng mga bagay na ibinili ng ama. Pagsapit ng hapon, bandang 5:00 nang pumunta si Leon kila Roger. Magandang hapon po. Nandyan po ba si Roger? Ito nga pala yung lalagyan ng adobo kanina. Maraming salamat po Wika ni Leon. Hindi pa siya bumabalik mula kanina pa Inutusan ko lang sa palengke. Baka nahirapang humanap ng sangkap sa gagawin kong kakanin. Pero maya-maya lang nandyan na yon. Ang mabuti pa, antayin mo na lang dito. Ano bang sadya mo sa kanya? Tugon ng ama. Wala naman ho. Matanong ko lang kung nakauwi na. Sige ho mauuna na ako. May mga gagawin pa ako sa bahay Pakisabi na lang po kay Roger. Naisoli ko na yung mangkok. Baka hanapin na naman sa akin Sige po. Muling wika ni Leon. Mabilis itong umalis at habang naglalakad, nakasabay niya si Mang Gaston na tila nagmamadali. O Mang Gaston, saan ang punta nyo? Mukhang nagmamadali kayo Tanong ni Leon. Nako, may peligro sa buhay ni Roger pabalik dito. Narinig ko ang plano ng mga aswang. Si Roger ang pinagbibintangan nilang pumatay sa kasamahan nila. Bukod sa natagpuan sa tapat ng bakuran yung bangkay, natukoy ng mga aswang ang tangan ni Roger. Nasa panganib ngayon ang binata. Ang mabuti pa, tawagin mo ang mga kalalakihan sa baryo. Sabihan mong maghanda. Susubukan kong salubungin si Roger. Merong nakaabang na aswang sa pagbabalik niya. Wika ni Mang Gaston. Nag-aalala ang matanda dahil unti-unti nang dumidilim ang paligid. Samantala, punta naman tayo kay Roger. Ang hirap palang hanapin itong mga sangkap na to. Gaano kaya kasarap ang gagawing kakanin ni tatay? Iniisip ko pa lang naglalaway na ako. Ang mabuti pa, bilisan ko nang umuwi. Magagabi na din Kung hindi lang sana ako binangga ng batang yun sa bayan, hindi sana natapon yung mga dala ko. Kanina pa sana ako nakauwi. Wika ni Roger sa sarili. Hindi inaasahan ng binata. Habang naglalakad pa uwi kanina, may bata na tila sadyang banggain siya pero mabilis niyang naiwasan. Ngunit nagkandahulog naman ang mga dala niya at kailangan pumuling bumili ng ibang natapon. Hanggang sa pumatak ang 6:00 ng gabi, tuluyan ng nilamon ng dilim ang kapaligiran. Naglalakad pa rin si Roger at kaunting ilaw ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa daan. Nakarinig na mangyabag si Roger na tila may nakasunod sa kanya. Nasa mga gilid lamang ito ng kalsada kaya nilabas niya ang sabulag at pinagana. Itatago niya sana ang sarili nang hindi siya nito makita. Naglakad siya sa pinakagitna ng daan at iniwasang lumika ng kahit anong ingay. Inikot niya ang paningin sa paligid. Sinubukang tignan kung saan nanggagaling ang mga yabag. 3 lugar ang pinagmumulan.
indikasyon na hindi nag-iisa ang nilalang na naroon at nakasunod. Bahagyang napanatag naman ang loob ni Roger. Alam niyang aktibo ang sabulag kaya ligtas siyang makakalampas sa daanang yun nang hindi napapansin ng mga ito. Naglakad pa ang binata ng 10 minuto. Bigla itong nagulat sa boses na mula sa unahan. May figura ng taong nakaharang sa kanya. Oy bata! Sa ordinaryong aswang lang gagana yung pagtatago mo. Iginalulungkot ko. Pero walang bisa yan sa katulad ko. Mas mataas ang antas ng kakayahan ko kumpara sa mga mutya mo, bata. Wika ng nilalang. Bagamat madilim, kita sa anino nito ang tikas ng pangangatawan. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ng binata. Ako nga pala si Alfonso. Kapatid ng pinaslang mong aswang. Hindi ako makapaniwalang natalo mo ang kapatid ko sa ganyang antas ng kakayahan. Siguro, may pandaraya kang ginawa para malinlang ang kawawa kong kapatid. Malas mo nga lang. Ako na ang makakatapat mo. Tugon ng nagpakilalang Alfonso. Kagad sinugod ang binata. Malalim na sugat sa braso ang natamo ni Roger kaya nabitawan nito ang mga pinamili. Nagkakamali ka. Hindi akong pumaslang sa kapatid mo. Pero kailangan kitang labanan. Sobra na yung takot na dala nyo sa baryo namin. Wika ni Roger. Ngunit walang balak ang aswang na makinig sa kanya. Ang tanging hangad lamang nito na mga sandaling yon ay mapatay ang binata. Masyado kang mahina para mapatay ang kapatid ko. Sabihin mo sa akin, sinong kasama mo ng gabing yon? Hindi ako naniniwalang ikaw lang ang nakapatay sa kanya. Siya ang pangalawa sa pinakamalakas na aswang sa angka namin. Muling tanong ni Alfonso. Balak pa sana nitong sugurin ang dugoong si Roger. Ngunit bigla itong tumilapon dahil sa malakas na suntok mula kay Mang Gaston. Mutya ng kalabaw. Mang Gaston, nagtatangan ka pala ng ganyang kalakas na mutya. Kaya pala hindi ka nasasaktan ng mga nakalaban mong aswang eh. Wika ni Roger. Hindi ito ang oras para mamangha ka, bata. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi basta aswang ang nasa harapan natin. Hindi nga ininda yung suntok ko. Tugon ni Mang Gaston. Nang tignan ni Roger si Alfonso, tama ang sinabi ni Mang Gaston. Pinagpaglamang nito ang alikabok sa katawan na tumawa. Sinasabi ko na nga ba? Alam kong may iba kang kasabwat eh. Malabong mapatay mo ang kapatid ko sa hina mong yan eh. Kung gayon, sigurado kung ikaw ang pumatay sa kapatid ko, tanda. Mabuti naman eh. Ikaw na mismo lumapit. Hindi ko na kailangan pang hanapin ka. Wika ni Alfonso. Muling sumugod ang aswang pero sa pagkakataong yun, mas matalas na ang kuko nito at humaba din ang mga pangil. Bata, sa hudyat ko, humiga ka sa lupa at subukan mong itarak sa kanya ang punyal na ito mula sa ilalim. Wika ni Mang Gaston. Madali namang nasalo ng binata ang kakaibang patalim. Tila nagliliwanag pa ito sa pagtama ng buwan. Hanggang sa lumipad si Alfonso. Mabilis itong papalapit sa matanda at nais mapatay kagad. Ngunit halos ilang pulgada na lamang ang layo niya sa antingero. Biglang naglaho si Mang Gaston sa dilim gamit ang sabulag.
Napalihis ng lipad si Alfonso habang hinahanap ang antingero. Hindi niya napansin ang binatang nasa ilalim ng daan. Dahil na kay Manggasto ng atensyon niya, hindi niya nakita na gumamit si Roger ng sabulag. Gumuhit sa katawan ng aswang ang punyal na kagad ikinaparalisa ng katawan ng gabunan. Sinasabi ko na nga ba, isa kang gabunan. Sa lahi nyo lang epektibo ang sinumpang patalim na yan. Pakiramdaman mo ang lason habang papunta sa puso mo, aswang. Wika ni Manggaston. Nilapitan ito ang nangihinang nilalang, pero mula sa hindi matukoy na direksyon. Biglang tinamaan ng matalim na bagay ang dalawang binti ng matanda. Nawala ang pandama ng mga paa at bumagsak ito sa lupa. Roger, madali ka. Tumakas ka na. Sabihin mo sa mga kabaryo ang nangyari. Hindi basta mga aswang nakaharap natin. Utos ni Manggaston. Hindi nila malaman kung anong nangyari. Nawala sa wisyo ang binata at hindi maigalaw ang katawan dahil sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwala sa mga nagaganap. Maging si Alfonso, nagawa ng maikilos at mapahilom ang sugat. Kamunti ka na ako dun Malamang, yan din ang ginamit niyong pangpatay sa kapatid ko. Malas niyo. Kasama ko ang pinuno. Ang lolo ko mismo. Pagmamalaki ni Alfonso. Mula sa madilim na bahagi ng kakawian, lumabas ang isang matanda habang nagbibitaw ng orasyon. Ito yung matandang palaging nakikita ni Roger. Maganda ang sinag ng buwan. Masarap mamasyal sa bayan. Manginain sa mga taga-baryong naroon. Ako nga pala si Satur. Ang mabuti pa, Tapusin na natin ang larong ito. nang matikmang ko na ang laman ng pakilamerong antingero. Uumpisahan ko sa'yo, tanda. Mukhang masarap ang karne mo . Wika ng matandang nagpakilalang Satur. Gamit ang itim na karunungan, biglang naging lantang gulay si Manggaston. Hindi magawang makagalaw. Maging sa pagsasalita nanginginig din ang boses nito. Manggaston, bumangon po kayo dyan. Kailangan na nating tumakas. Pagplanuhan nating maigi ang pagtugi sa kanila. Wika ni Roger. Pilit niyang pinapatibay ang kalooban sa gitna ng tiyak na kamatayan. Nakatingin lamang sa kanya ang antingero na tila tanggap na ang kamatayan. Hanggang sa nakarinig sila ng boses mula sa likuran. Ang gandang panahon para sa pangaswa. Akalain mo, dalawang mukhang aso pa ang makikita mo dito. Mukhang pumapanig sa akin ng swerte . Wika ni Leon. Lilingon pa sana si Alfonso. Pero bigla na lamang gumulong ang ulo ng tamaan ng kalis ni Leon. Nagulat si Roger kung ano ang ginagawa ng kaibigan sa lugar. At sinong mag-aakala? Narito pala ang tanyag na manunugis ng mga aswang. Leon, ang dalubhasang antingero. Sinasabi ko na nga ba, hindi normal ang pagkamatay ng apo ko. Wika ni Satur. Nagtataka si Roger kung bakit kilalang kilala ito ng supremo ng mga gabunan. Kaagad na nagpakawala ng malakas na sumpa si Satur direkta sa lalaki.
Ngunit tila hangin lamang itong dumampi sa katawan ni Leon at biglang naglaho. Tanga nito ang pinakamataas na antas ng tagaliwas at kabale at may sagradong basbas ng diwata ng kabundukan. Sa ilalim ng kondisyon ng kalikasan, walang anumang maitim na orasyon ang tatago sa proteksyon nito. Napaatras si Satur. Yun na ang pinakamalakas na orasyong alam niya. Pero wala man lang pinsalang natamo si Leon. Mukhang mas mahal ang presyo mo, tanda, kesa dito sa tuta mong gabunan. Wika ni Leon. Kaagad nitong sinugod ang matanda. Balak pa sana nitong tumakas sa kakawian. Ngunit sinaksak ito sa dibdib ni Leon. Pinilipit ang ulo ng matanda. Nang humandusay sa lupa si Satur, kaagad naman itong ginilitan ng leeg ni Leon. Ayos! Mukhang sa presyo ng mga ulo nito, makakabayad na ako kay Aling Ising. Hoy Roger, kaya pa bang tumayo? Ang mabuti pa akain mo na si Mang Gaston pauwi sa baryo. Ako nang bahala dito sa mga pinamili mo. Siguradong hinahanap ka na ng tatay mo. Wika ni Leon. Isinilid nito ang ulo ng dalawang aswang sa sako kasama ng mga bitbit ni Roger. Pagkatapos, dinampot nito ang mga nagkalat na pinamili ng binata. Sabayaya na sa nakatulalang si Roger. Wala kang nakita, Roger. Lasinggero lang ako. Kayong dalawa lang ni Mang Gaston ang magkasama. Maaasahan ko ba yan? Wika ni Leon. Nais niyang manatiling lihim ang mga nangyari. Naisip na Roger na marahil yon ang dahilan kung bakit walang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Leon. Dahil sa lahat ng operasyon nito, pilit niyang itinatago ang totoong katauhan. Matapos ang gabing yon, kinaumagahan umalis na si Leon sa bayan. Naroon naman si Mang Gaston sa tahanan ni Roger. Ginagamot ng ina nito ang napinsalang binti ng matanda. Nasa pinto naman si Aling Ising. Isang sobre na may lamang pera ang naroon, kasama ng liham na pasasalamat ni Leon. Mula noon, hindi na muli pang bumalik ang dalubhasang antingero sa baryo. Hanggang sa tumanda at magkaedad si Roger. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento